Check 1 2. Hey,
Tayo po ay magsitayo at tayo po ay sama-samang umawit. Amen. Wow. Ngayon po ay first day ng ating unang taon ng 2025. Welcome po sa lahat. At tayo po ay welcome ng Panginoon ng 2025. Meron tayong buhay na tinaglay ngayong January 1. Kaya awitan po natin siya. Praise Him. Praise Him. Amen. Wow. So, bigay natin yung unang labas ng ating unang taon ng pag-aawitan, ha? Everyone, sing with us. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Come on! Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him! Praise Him! Amen! Tell of His excellent greatness. Praise Him! Ever in joyful song. Praise Him! Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. Yes, He is a rock, hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. On the last, praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Yes, heavenly mortals, loud with the silence ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. He is able to deliver thee. Marami po tayong alam na haharapin, pero alam natin na lahat ng araw na yan, ang Diyos ang magtatawid sa atin. He is able. God is able. Everyone. Tis the grandest hymn through the ages run. Tis the grandest hymn for a mortal tongue. Tis the grandest hymn that the world nor sung. Our God is able. Praise God. Amen. He's able to deliver thee. He's able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. This the grandest hymn in the earth or main. This the grandest hymn for a mortal strain. This the grandest hymn tell the world again. Our God is able to deliver thee. He's able to deliver thee. He's able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. This the grandest hymn, let the tidings roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, He will make thee whole. Our God is able to deliver thee. He's
deliver thee. He's able to deliver thee. Though by sin oppressed, so to him for rest our God is able to deliver thee. Amen. Wow. Victory in Jesus. Yes, sir. Meron tayong maaring maya-maya ay ating haharapin na laging meron tayong katagumpayan sa kanyang pangalan. Amen. It's an old story how a Savior came from glory. I heard an old story how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. All together! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me. He loved me, and I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. Yes. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Yes, victorious people, victory. Sing with us, amen. Jesus, my Savior forever. He sought me and brought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, amen, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing, yes, amen. One of these days we will sing up there in heaven. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Amen. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. And all the people say amen? Amen. One more song, In the Sweet By and By. Amen. Tayo po'y naghihintay sa rapture. At kung maaari ay hindi na tayo dumaan sa libingan. Amen. In the sweet by and by we will be there in the land of heaven. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way
to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for a blessing of rest. By and by, in the sweet by and by, yes, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father, our love, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. All the people say amen. Amen. Wow, maya-maya lamang po, ang ating katawan ay babaguhin. Darating ang ating Panginoon at kukunin niya ang mga nanalig sa Kanya. So salamat po na mayroon pa po tayong pagkakataong siya'y paglingkuran dito sa lupa. Hilingin natin, mga kapatid, si Brother, CJ. Brother CJ, halika. Ikaw ang manguna sa panalangin ngayong gabi. At magpasalamat sa Panginoon. Yes. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa nagdaang taong ito, Amen. Panginoon. Sa pag-iingat sa amin, Panginoon, sa buong 2024 na nagdaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa katawan namin, Panginoon, sa pagpatuloy, sa paggamit sa amin sa ministeryo, Panginoon Diyos. Yes, Maraming salamat po, Panginoon, at kami muli nagkaroon ng pagtitipon, Panginoon, ngayong Wednesday na ito, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat sa aming pagpunta dito sa simbahan, Panginoon Diyos. Ngayon 2025, Panginoon, patuloy niyo po kami gamitin. Ito ay, Panginoon, lahat na aming gagawin. Ngayon 2025 ay kalugdan mo, Panginoon Diyos. Amen. Patuloy niyo po kami palakasin at pagalingin sa aming mga sakit, Panginoon Diyos. Ganun po, Panginoon, ang preaching, Panginoon, namin papakinggan, Panginoon. Naway maging blessing ito sa amin, Panginoon. Maging aral ito sa aming buhay, Panginoon. Yes, Naway, Panginoon, may makuha kaming aral sa preaching na ito, Panginoon. Bless rin po ang tagapagsalita namin, Panginoon, si Pastor Conway, Panginoon. Bigyan niyo po siya knowledge and wisdom, Panginoon, sa kanya ituturo, Panginoon Diyos. Ito lang po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. It's wonderful to be here on the first day, na? Amen. Makakaupo na po. Ay, magbabasa po tayo ng salita ng Diyos pala. Tayo po 2 Samuel chapter 24. Well, isang opportunity, isang privilege sa atin, mga kapatid, makapagbasa ng unang taon, ha? Unang taon, makakapagbasa tayo ng salita ng Diyos na magkakasama. So, basahin po natin ito na ito ang ating mga kapatid. Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. A blessed New Year. 2 Samuel 24 verses 1 to 25. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli laban sa Israel. At kanyang kinilaw si David laban sa kanila na sinabi, ikaw ay umaon, iyong bilangin ng Israel at Huda. At sinabi ng hari kay Joab na puno ng hukbo na kasama niya, magparot parito ka nga sa lahat ng mga lipi ng Israel, mula sa Dan hanggang sa Beerseba, at bilangin ninyo ang bayan upang aking malaman ang kabuuan ng bayan. At sinabi ni Joab sa hari, ngayoy dagdagan ng Panginoon mong Diyos ang bayan, sa gaano man karami sila, ang makaisang daan pa, at makita ng mga mata ng aking Panginoon na hari. Ngunit bakit nalulugod ang Panginoon ko na hari sa bagay na ito? Gayunmay ang salita ng hari ay nanaig laban kay Joab at laban sa mga puno ng hukbo. At si Joab at ang mga puno ng hukbo ay nagsilabas mula sa harapan ng hari upang bilangin ang bayan ng Israel.
At sila'y nagsitawid ng Hordan at nagsihantong sa Aroer sa dakong kanan ng bayan na nasa gitna ng libis ng Gad at sa Jazer. Saka sila'y nagsiparoon sa Galaad at sa lupain ng Tahimhodsi at sila'y nagsidating sa Daan-haan at sa palibot hanggang sa Sidon. At nagsiparoon sa katibayan ng Tiro at sa lahat ng mga bayan ng mga Hebeyo at ng mga Kananeo at sila'y nagsilaba sa timugan ng Huda sa Beersheba. Sa gayon nang sila'y makapagparot parito na, sa buong lupain ay nagsiparoon sila sa Jerusalem sa katapusan ng 9 na buwan at 20 araw. At ibinigay ni Joab sa hari ang bilang ng pagkabilang sa bayan. At mayroon sa Israel na 800,000 na matapang na lalaki na nagsisihawak ng tabak. At ang mga tao sa Huda ay 500,000 lalaki. At ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos na kanyang nabilang ang bayan at sinabi ni David sa Panginoon, "Ako'y nagkasala ng malaki sa aking nagawa. Ngunit ngayon isinasamo ko sa iyo na iyong pawiin ang kasamaan ng inyong lingkod, sapagkat aking ginawa ng buong kamangmangan." At nang bumangon si David sa kinaumagahan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta Gad na tagakita ni David na sinasabi, Ikaw ay yumaon at salitain mo kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, pinagpapalayan kita ng 3 bagay, pumili ka ng isa sa mga yaon upang aking magawa sa iyo. Sa gayoy naparoon sa Gad kay David at nagsaysay sa kanya at nagsabi sa kanya, "Darating ba sa iyo ang 7 taon na kagutom sa iyong lupain? O tatakas ka bang 3 buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? O magkaroon ba ng 3 araw na pagkasalot sa iyong lupain? Ngayoy muniin mo at didilihin mo kung anong kasagutan ang aking babalik doon sa nagsugo sa akin." At sinabi ni David kay Gad, "Ako'y nasa totoong kagipitan. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon sapagkat ang kanyang mga kawan ay dakila at huwag akong mahulog sa kamay ng tao." Sa gayoy nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. At nangiunat ng anghel ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibain ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan. At sinabi sa anghel na lumipol ng bayan, siya na, "Ngayon itigil mo ang iyong kamay," at ang anghel ng Panginoon ay nasa gikan at ang aroma ng Jebuseo. At nagsalita si David sa Panginoon nang kanyang makita ang anghel na sumakit sa bayan at nagsabi, "Narito ako'y magkasala at ako'y gumawa ng kalikuan. Ngunit ang mga tupang ito, ano ang ginawa? Sinasamo ko sa iyo na ang iyong kamay ay maging laban sa akin at laban sa sangbahayan ng aking ama." At si Gad ay naparoon sa araw na yaon kay David at nagsabi sa kanya, "Ikaw ay yumaon, magtayo ka ng isang dambana sa Panginoon sa Gilkan ni Arauna sa Jebuseo." At si David ay umahon ayon sa sinabi ni Gad kung paanong iniutos ng Panginoon. At tumanaw sa Arauna at nakita ang hari at ang kanyang mga lingkod na nagsisilapit sa kanya, at si Arauna ay lumabas at nagpatira pa sa harap ng hari. At sinabi ni Arauna, "Bakit ang aking Panginoon na hari ay naparito sa kanyang lingkod?" At sinabi ni David, "Upang bilhin ang giikan sa iyo na mapagtayuan ng isang dambana sa Panginoon upang ang salot ay matigil sa bayan." At sinabi ni Arauna kay David, "Kunin ang aking Panginoon na hari at ihandog kung ano ang inaakala niyang mabuti. Narito ang mga baka na panghandog sa susunugin at ang mga kagamitan sa gilkan at ang mga pamatok na mga baka na pangkahoy." Ang lahat ng ito, o hari, ibinigay ni Arauna sa hari at sinabi ni Arauna sa hari, "Tanggapin ka nawa ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ng hari kay Arauna, "Huwag, kung hindi katotohanang bibilin ko sa iyo sa halaga, hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos, na hindi nagkakahalaga sa akin ng anuman." Sa gayoy binili ni David ang gilkan at ang mga baka ng 50 siklong pilak.
Sabay-sabay po tayong lahat. At nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa gayoy nadalanginan ang Panginoon dahil sa lupain at ang salot ay tumigil sa Israel. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. The Father, the Master of time, He also world in His hands. He looks from heaven, sees where you are, arranging your life in His plans, preparing you now, unfolding the way to all your tomorrows and whatever you face. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of the great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid to keep pressing on. Often you struggle looking ahead, dreading tomorrow it seems. Embracing the present, forgetting the past, giving up on your dreams. You're stranded between your fate and your fear. Yet no matter the conflict, the future is clear. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of the great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid to keep pressing on. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of the great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid to keep pressing on. He's already in your tomorrow. Don't be afraid. Don't be afraid. Keep pressing on. Purihin ang Panginoon, tayo po tumayong lahat. Matthew chapter 7, 24, 7:24 hanggang 28. Of course, ang Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7 ay ang very popular na tinatawag na Sermon on the Mount. Pinakamahabang sermon na napasulat sa Bible. Matthew chapter 7,
chapter 5, chapter 6, chapter 7. At itong verses 24 hanggang 28 ay conclusion, summary. Summary ng kanyang pinaka-conclusive summary ng kanyang Sermon on the Mount. Sa mahaba na kanyang pagtuturo, ang kinauwian ng generalization ng kanyang pangangaral ay itong nasa verse 24. So basahin po natin 24 hanggang 29. Basahin na natin hanggang 29 dahil yun naman po ang huli ng talata. Ready? Begin. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. And it came to pass, when Jesus had ended his sayings, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. So, maliwanag po sa ating binasa, paano niya ipinicture ang taong nakinig ng kanyang salita at ito ay sinusunod. Na itinulad niya sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay at hinampas ng hangin ng ulan ng baha, hindi bumagsak, nakatatag sa matibay na bato. Yung isa naman ay nakatatag sa buhanginan. At hindi maganda ang kanyang naging kinabukasan. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi, we are sure, we are secure. We are sure, we are secure. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Panatag kami na kami na inyong mga anak. Kami na mga nagtitiwala sa iyo ay hindi lamang sure, but we are secure. Salamat po sapagkat meron kaming ganitong katiyakan, hindi kami nagkamali ng pinagtiwalaan, hindi kami nagkamali ng susundan, magiging pundasyon ng aming buhay, at sa ganon, kami po ay safe, kami ay ligtas, kami maiingatan sa lahat ng panahon. Kaya ngayon pa man sa unang araw, ibig po namin na kami ay tiyak sa unang araw at kami maiingatan sa buong taon ng aming buhay dahil kagaya ng iyong salita na aming mapangahawakan dahil ikaw po ay tapat, kaya amin pong maasahang iingatan mo kami. Ayon sa iyong mabuting kalooban, ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong kagandahang loob, at ayon na rin sa sukat ng aming pananampalataya. Pangunahan niyo po kami, O Diyos, maging ang kasama namin online na mga nasa pangingibang bayan o nasa ibang bayan, ikaw na po ang magpala at sama-sama po kami na lumakad sa tamang pundasyon ng buhay na kung saan kami tiyak at kami ay maiingatan. Salamat po. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakapuna po ang lahat. Amen. Dito po ay binanggit ang dalawang pundasyon, yung sinking sand, no, na buhanginan, and what is a sinking sand foundation? What is a sinking foundation? Ano ba yung pundasyon ng buhay na kapag dito natin ipinagtiwala ang ating buhay, ang ating kinabukasan ay, mabibigo tayo. Kaya kabiguan po ito, no? Yung sinking sand ay larawan ng kabiguan. Larawan ng kabiguan. At hindi magandang pangitain kung gano'n ang makikita natin. Kaya minsan sabi, wag kang magtayo dyan. Naalala ko nung kami nasa Cavite City, wala po kayong makikita sa Cavite City na kagaya ng mga building dito sa Muntinlupa, na mga high-rising building. Wala kayong makikita sa Cavite City na mga high-rising building. Bakit po? Sapagkat ang kanilang syudad ay buhanginan. Hindi kayo pwedeng magtayo ng mga high-rising building sapagkat hindi po siya akma sa mga matataas na mga building. Kaya mabababa lang po ang building. Kaya ang mga tiga Cavite City ay naiinggit, sabi nga ay nakakainggit kayo sa Muntinlupa dahil nasa inyo ang magagandang building at mga masasarap na kainan at magagandang mga establishmento.
Sapagkat ang Muntinlupa po ay bato ang ilalim. Ano? Ang Cavite City ay buhanginan. Wala po doon mga high-rising building. Mabababa lang. Kaya yun po ang gamit nito. Pag nagtayo ka ng high-rising doon, ay tatagilid. Delikado, pag lumindol. Samantalang dito sa atin ay napakaganda. Kaya salamat at narito tayo sa isang matatag na bato. Amen. Bagamat ang problema naman natin dito sa ating una-unahan dyan, meron tayong tinatawag na fault line. Pero still, sabi nga nila, mga ilang metro mula sa fault line ang safe. Kaya tayo po nasa safe, safe distance. But what is a sinking foundation? Ano ba yung pundasyon na hindi ka magiging matagumpay? Ano ba yung pagtatayo na tinutukoy dito? Of course, ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Ang buhay ng tao ay hindi lamang ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi ang tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng salita, bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay buhay. Buhay. Malalaman lang natin if our buhay, ang ating life ay strong or ang ating life ay weak. It depends. Ano mangyayari? Now, mamaya makita natin, but what is a sinking foundation? Anything, sabi ng Bible, niliwanag ng Panginoon, ano yung buhanginan? Nasa talatang verse 26. And everyone that heareth the sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, the floods came, the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So, niliwanag ng Panginoon, ano mangyayari sa mga taong nagtatayo o nagtatatag ng kanilang buhay labas sa salita ng Diyos. Sapagkat ang pinagbasihan ng sinking sand ay yung nakinig ng salita ng Diyos pero hindi ginawa. Ibig sabihin, meron silang ibang ginawa. Meron silang ibang materyales na ginamit. Ibang materyales ang ginamit nila, hindi galing sa salita ng Diyos. Ang materyales ng kanilang pangangatuwiran, ng kanilang priorities, ng kanilang principles, ng kanilang core values sa buhay, ng kanilang goal, ng kanilang confidence, hindi materyales na galing sa salita ng Diyos. Sila'y kumuha ng labas sa salita ng Diyos. Bagamat nadinig nila, pero hindi nila sinunod ang salita ng Diyos. So patuloy pa rin silang nagtayo. Nagtayo pa rin sila ng bahay nila. Pero gumuho, nasira ang bahay na ito. Yun yung sinking sand. And what is the solid foundation? Ano naman yung solid foundation? At maliwanag naman dun sa verses 24. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine. So nagpapasalamat tayo dun salitang whosoever. Pwedeng nag-aral ka o hindi, pwedeng babae ka o lalaki, pwedeng ikaw may sakit o wala, pwedeng ikaw ay taga-bayan o taga-bukid. Whosoever heareth the sayings of mine, basta natutunan mo ang salita ng Diyos, pinakinggan mo, and then ipinamuhay mo, sabi ng Bible, I will liken him. Ito ang katulad niya. I will liken him unto a wise man. Wow! Wise man, which built his house upon a rock. Ibig sabihin ng wise man, meron siyang pinagbasihan. Meron siyang reason. Hindi siya basta ng hula. This is not a guesswork. Hindi ito by chance. Ito po ay intentional. It's a choice one. It was, and the rain descended, the floods came, the winds blew, beat that house, it fell not. For it was founded upon a rock. So, ang nakikita ng Panginoon natin dito na ang sikreto ng buhay na matagumpay ay yung pundasyon. Ano ang iyong pundasyon? Ibig sabihin, ano ang iyong pasimula? Saan ka nagsisimula? At doon ka nagpapatuloy. Yung iba ay nagsimula, hindi sa salita ng Diyos, at nagtuloy-tuloy sila sa buhay na hindi salita ng Diyos ang sinusunod. Sa una, maganda, dahil may naitatayo din naman. Naitatayo din ito, pareho silang nagtayo ng bahay. Pareho silang may bahay, parehong nakapagtayo, parehong maganda nung una.
Naalaman na lang nila na hindi maganda yung isa nung dumating na yung pagsubok. Ayun na lang yon. Kaya may makikita po tayo ng mga taong they are able to build their lives. They are able to build their lives until dumating sa kanila yung mga testings ng buhay. Ano? At tatlo ang binanggit dito na testing na dumating. To reveal the kind of foundation na ginamit nila. At kung ang kanilang bahay ay maglalast or magfe-fail. Andun yung tinatawag nating ulan. The rain descended. At alam na po natin yung rain sa Bible. Ano nga po yung rain sa Bible? Pag ulan, sisibol ang mga damo. Pag sibol ng damo, may kakainin ng mga hayop. Meron tayong gulay. May kakainin ng baka, may kakainin ng tupa, may kinain ng tupa, meron kang karne, meron kang damit, meron kang gatas, meron kang pera. Ha? So rain speaks of material things. Yung tinatawag nating materialism. Kapag ka sinubok na ang tao, okay, nagtatayo ka ng buhay, wala sa salita ng Diyos, uunlad ka. Yaan doon ang pagsubok. Pag umuunlad ka na hiwalay ka sa Diyos, diyan ka susubukin pagdating ng panahon. Matatangay ka ng materialism. Ayun. Hindi niya alam kung paano niya i-handle yung material. Babagsak, yun ang ikababagsak, materialism. Pangalawa, ano pa ang sabi? The floods came. Ano naman yung flood sa Bible? Psalm 18:4. The floods of, natandaan nyo? The floods of ungodly men. Ungodly men. Didikitan ka ng mga tao. Didikitan ka. Pahintulutan ka ng Diyos. Dikitan ka ng mga ungodly na mga tao na meron silang ungodly minds, ungodly practices, ungodly words na ginagamit. Ha? Full of ungodliness. At madami sila. At ito'y accepted ng madla. At kapag dinikitan ka na ng mga ungodly, kung wala kang prinsipyo ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, matatangay siya. Pero nakapagtatayo ng buhay, ha? Kapag tatayo. Kaya lamang, dun yung makikita pagdating na nitong mga panahong ito. Susubukin ka ng materialism, susubukin ka ng ungodliness. Kaya alam niyo po, kaya maraming mga mauunlad na nasira ang buhay dahil hindi naman nila kaya talagang pagtagumpayan ng ungodliness. Walang tao makapagtagumpay sa ungodliness at saka sa materialism labas sa gabay ng Diyos na hindi nagkakamali. Siyempre, tao tayo, magkakamali tayo. Pero kapag may gabay ng salita ng Diyos, malamang na malamang, tiyak ka na magtatagumpay ka. Kasi salita ng Diyos ang susundin. Pangatlo, wind. Wind. Anong sabi sa wind? Ano naman ang wind? Kung naalala niyo po, wind of doctrines. Ephesians 4:14. Ephesians 4:14. Na hindi na kayo dapat maging mga bata, na hindi kayo pahapay-hapay dito at doon, na tinatangay ng iba't ibang uri ng hangin ng mga aral ng mundong ito. Ephesians 4:14. Kaya hindi ko muna kapag tatayo ng buhay, ha? Masasabi na natin, wow, wala palang pinagkaiba kahit na hindi nagsisimba, kahit na hindi nagbabasa ng Bible, kahit naman pala walang fellowship, kahit pa walang prayer, kahit wala namang buhay Kristiyano, nakapagtatayo ng buhay. Yung isa, nagba-Bible, nag-church, naglilingkod, natanggi sa masama, nabubuhay naman, nakapagtatayo din ng buhay. Pareho lang. Na-reveal na lang, nang pareho silang dinatnan ng pagsubok. Yung nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, may tatag siyang naranasan. Kasi may Diyos siyang katuwang. Ito, wala ang salita ng Diyos, wala ang backup ng Diyos sa kanya, wala yung power, presence, blessing ng Diyos para siya magtagumpay. Collapse siya, dala siya. Maraming ganyan, ha? Hindi lang yan totoo sa mga batang mananampalataya. Totoo rin po yan sa mga matatagal na, matured na, ginamit na, mabunga na, subok na, inaasahan mo, makakatapos ng tama, pagdating ng dulo, naging kahiyahiya. Why? Tumigil. Nagtatagumpay na siya Ando na, ang ganda na ng kanyang impact ng buhay niya Pero umiba pa ng sistema. Bakit po? Kasi nung naroon na, nagtatagumpay na,
nasubok na siya sa materialism. Nagkamal na ng yaman eh. Oh, iba na. Iba na ang dating ng pera sa kanya. Iba na ang dating ng hindi na maawat yung pera sa kanya. Madali na ang pera sa kanya. Madali na ang pera sa kanya. So, kagka ang tao, tumatanggap na ng mga marami na siyang, alam niyo naman ang pera. Money is power. Power yan eh. Kaya kapag tayo humawak ng power, diyan malalaman kung saan nakasalig ang ating paa. Tayo ba'y nakatayo sa pundasyon na salita ng Diyos? Diyan ba tayo nakatayo? O umiba na tayo ng prinsipyo? Nakatwi-katwiran na tayo. Meron na tayong sarili nating reason. May sarili na tayong imbento nating relihiyon na atin. Nag-imbento tayo ng ating sariling relihiyon. At nag-imbento tayo ng sarili nating pananampalataya. We refine, we fine-tune. Pina-fine-tune natin, inaano natin, nire-remodel natin. Ibinabagay natin sa ating gusto kasi we are deceived by acquiring material things. We are deceived by Satan to think ikaw nang makakaalam ng tama at mali. Di ba yan ang temptation ni Satanas kay Eva at kay Adan? Pag kinain nyo yan, bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti, malalaman ninyo ang tama at mali, ang masama at mabuti. Kayo nang makakaalam. Alam nyo na, ye shall be as gods. Yan ang ano yan eh. So it's an old trap. Kapag ka ang tao ay inuna dito yung ulan eh, yung materialism eh, pag-unlad. Pangalawa, yung mga kadikit mo, yung magiging kadikit natin, magiging kaibigan natin. Kapag ka maunlad ka na, didikitan ka ng iba't ibang klaseng mga tao, babaluktutin yung pananaw mong Kristiyano, mababago na ang pag-iisip mo, abay magkukulaps ka dyan. Tatangayin kanyang mga yan. Kakainin ka ng sistema. Pero yung isa na nanatili sa salita ng Diyos, dumating man sa kanya yon, matatag pa rin siya. Kaya ito po yung sa salita ng Diyos, mga kapatid, we are sure, we are secure. Wag na po kayong aalis sa ganitong practice. Siya na nakinig ng aking salita at ito ay ginawa, itutulad ko siya sa taong matalino. Ang ganda-ganda ng description ng Panginoon. Very simple and yet very true. Very simple, very common so that we can understand. Sabi nga, you put the cookies where the children can reach them. Ilagay mo yung biskwit sa lagyan na maaabot ng mga bata. At ganun ang ginagawa ng Panginoon. Gumagamit siya ng mga kwento na meron tayong konsepto para madali nating maintindihan. And the Lord Jesus Christ is the greatest, the best, the most effective communicator. Kaya naintindihan natin. Ang ganda-ganda nung kanyang simpleng pagsa-summarize ng kanyang sermon, yung Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, andun yung ito ang gawin mo, ito dapat maging ugali mo, tapos mag-ingat ka, tapos dito ka manatili. Ganun lang po sinabi niya. Yung pinakabuod ng Ito ang tama mong ugaliin, ito ang tama mong gawin, ito ang huwag mong gagawin, ito ang iingatan mo, and then ito ipagpatuloy mo ito. At hindi ka mabibigo sa buhay. Na interesado tayong malaman ang ating future. At ibig nating malaman ang ating bukas at ang bukas ng ating mga anak, gusto nating matiyak, gusto nating maingatan, na pati ang ating bayan ay maingatan. Pero kung tayo ay papipiliin, ang ibig ba natin ay buhay na matatag at matagumpay upang anuman ang dumating sa buhay, panatag tayo, handa tayo sa bagyo, hindi tayo matatakot, wala tayong alinlangan, hindi tayo nag-aalala, ligtas tayo sa kabiguan, maiiwas tayo sa mga trahedya, tiyak tayo sa bukas, at magiging kanlungan tayo ng iba. Kung tayo ang papipiliin. So may dalawa lamang uri ng buhay na binanggit dito. Yung nabigo dahil mali ang pundasyon. Pangalawa, yung nagtagumpay dahil tama ang pundasyon. At ang tamang pundasyon ay salita ng Diyos. At ang maling pundasyon ay anumang
ipinalit sa salita ng Diyos. Ano mang ipinalit sa salita ng Diyos, buhanginan. Kaya huwag na huwag natin, ayon sa aral mismo ng ating Panginoon, huwag na huwag nating papalitan na maging pundasyon natin ay ang iba mula sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ano man ang ating karanasan. Laging ang tanong natin, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kaya itong unang taong ito, unang hakbang natin, unang tanggap natin ng unang araw, let us embrace. Let us commit ourselves. Italaga na natin ang ating sarili. Lord, first day, up to the last day, ibig kong salita ng Diyos ang magsabi sa akin ano ang aking magiging priority, choices, ano yan? Values, treasure sa buhay, ano ang aking pursuit sa buhay, anong aking goal, anong magiging purpose ko, huwag akong lalabas sa salita ng Diyos. Now, ilang mga bagay po na ibig ko pong ating alalahanin. Number 1, identify which particular end result do you want. Identify. Dalawa lang naman ang sinabi niya. Bigo at tagumpay. Nabigo at nagtagumpay. So identify. Ituro ninyo ngayon, mga kapatid. Ituro natin, dahil itinuturo ng Panginoon sa atin, aling buhay ang matagumpay. Ngayon, tayo naman ang mag-identify, tayo ang pumili, ituro natin, partikular. Liwanagin natin, alin ang gusto nating maging bukas na mangyayari sa atin. Ito ang sabi ng Galatia Kapitulo 6, talatang 7, bilang paalala. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So meron pong batas ng cause and effect. Sowing and reaping. Truth or consequence. Meron pong batas. Hindi po pwede na dayain tayo dahil ang Diyos ay naglagay na ng batas. So ang magiging resulta o kahihinatnan o kalalabasan o magiging bukas ng bawat isa, bawat tao ay merong pinanggalingan. May mga pao na siyang itinanim. Meron siyang pao ng mga ginawa. Ginawa niyang habit, practice, or idea. Alam niyo naman ang idea, lahat ng nakikita natin ay nagmula sa idea. Ngayon, meron tayong kasabihan, kapag ka ang isang idea ay hindi sa Diyos, tinatanggihan ng Diyos. God only blesses His idea. Do not be deceived that God will accept and God will bless the idea of men. No. God can only bless His idea. And if it is not God's idea, God will reject. Adam and Eve, idea nila na magtakip ng dahon ng igos para takpan ng kahubaran nila, nireject ng Diyos. It's not my idea. Ang aking pantakip ay balat ng tupa. Nireject niya. Si Abel at si Cain naghain ng mga prutas at gulay, idea niya yon, nireject ng Diyos. Why? Ang aking idea ng paglapit sa Diyos ay bloody sacrifice. Dapat tupa na nagtitigis ka ng dugo. So nireject niya. Ang mga Pariseo, ang idea nila para tanggapin sa langit ay susundin ng kautusan. Nireject niya mga Pariseo. Sabi niya, nauna nang nagsipasok sa inyo ang mga harlot at ang mga maniningil ng buwis. Ang mga babaeng makasalanan at saka mga magnanakaw, nauna nagsipasok sa kare ng Diyos. Kayo, pinipigilan nyo pa yung mga ibig pumasok. Bakit? Dahil yung kanila iginigiit yung kanilang sariling katwiran. And God rejected their idea. So, identify which particular end result do you want. And I believe, isa tayong lahat ng gusto na maging resulta ng ating buhay na pagdating ng lahat ng pagsubok sa buhay, nakatayo tayong matibay. Pare-pareho po tayo. Amen? So yun ang ating gusto. But, identify
Be serious. Which particular end result do you want? Why? Because there is a price. There is a price. Kung talagang gusto mo ng buhay na matatag, kung talagang gusto mo ng buhay na matagumpay, huwag kang lilihis. Aalokin ka ng yaman at ang yaman ang maglilihis sa iyo. Aalokin ka ng mga makadiyos na gawain at yung makadiyos na yan, ililihis ka, tanggihan mo. Aalokin ka ng mga maling mga idea, maling mga aral, tatanggihan mo. Huwag kang babago, huwag kang aalis sa salita ng Diyos. At tandaan po ninyo, walang exempted yan, kahit mga magagaling na tao. David, bumagsak sa immoralidad. Samson, bumagsak sa immoralidad. Okay? Samson, bumagsak sa immoralidad. May mga bumagsak sa kayamanan, may mga bumagsak sa iba't ibang klase ng tukso sa buhay. Kaya, not because we identify our particular end result that we want, hindi ko mo na-identify, hindi dahil ito ang gusto ko, mangyayari na sa atin. Meron itong price. Kinakailangang matutunan natin tanggihan yung labas sa salita ng Diyos. Bagamat yan ay kaakit-akit. Yaman, mga kaibigan na maiimpluwensya pero mga ungodly, at saka mga aral na kumakamot ng kati ng ating tenga. Nga, masarap magkamot ng tenga, di ba? Pagka nangangati, mga bata, pagka inaantok, nagkakamot ng tenga yan eh. Ganun-ganun sila, Masarap magkamot ng tenga pagka makati. Sabi natin, ganun-ganun tayo. Ganun yung mga maring aral, kumakakamot ng kati ng tenga. Pag sinabi natin kati ng tenga, ito yung mga gusto ng taong marinig. Yan. Gusto ng taong marinig. So, ang gagawin ni Satanas, kakamutin yung tenga mo. Bibigyan kanya ng mga aral na gusto mong madinig, aakma sa gusto mo ng tao. So, identify which particular end result do you want. Kung gusto niyo po yung matatag, sabi ng Panginoon, makinig ka ng aking salita. Huwag mong haluan. Makinig ka ng aking salita. Sundin mo tong aking salita. Sigurado ka. You are sure and secure. Number two. Having the right foundation amounts to indestructibility. Having the right foundation amounts to indestructibility. Sabi ng verse 24, therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. At alam na po natin kung ano nangyari sa rock. The rain came down, the floods came, the winds blew, beat upon that house, it fell not, for it was founded upon a rock. So gusto natin ng indestructible. Pinagtulong-tulungan na. Dumating na sa kanya ang yaman, dumating na mga ungodly na kaibigan, dumating na sari-saring mga aral at filosofiya na natili siyang matatag. Bakit po? Hindi siya umalis ng kanyang pakikinggan, salita ng Diyos. Sa Diyos lang siya nag-stick. So stick to that. Mga kapatid, ngayong 2025, hindi natin alam kung ano. Well, mga kapatid, please, pray for this. May kausap po ako sa military. At ito ang update na aking na-receive, na dinig. Hindi para tayo ay magpanik o magulumihanan. Kailangan natin lalong maging mapanalanginin. Na ang ating bayan ay talagang nakalagay tayo sa pwedeng magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa. Dahil nang nagbabangga ang malalaking pangalan ng mga leader sa ating bansa. Dahil ngayon nagkakasuhan, di ba? Nagkakasuhan. At sabi nga nung dating Pangulo, napanood nyo, sabi ng dating Pangulo, ituloy nyo yan. At pag itinuloy nyo yan, titiyakin ko sa inyo, magiging madugo ito. Nadinig niya? Napakinggan niya? Sinabi ng ating dating Pangulo yan. Ituloy nyo at magiging madugo sa ating bayan. And that means civil war. Pagka nangyari. Dahil magkakaipitan po yan. Pag-pray lang natin. Ang may control naman yan ng Diyos. Sabi nga ng Bible, mga digmaan at alingawan ng digmaan ay inyong maririnig. Ako sinasabi sa inyo, para tayo lalong madama natin.
Kasi maraming common na tao na hindi naman sila nakakapakinig ng mga information. No? Pero pag kami nakakausap kayo ng mga taong nakakonekta sa military at minsan nabibigyan ka ng isama nyo ito, pastor, sa panalangin. Ganito ang kalagayan natin. Isa yon. Pangalawa, ang China. Talagang kinuha ng China ang teritoryo ng Pilipinas. Okay? So, may nasakop sila sa atin na ipinaglalaban naman ngayon ng ating mga leaders. Hindi naman ibigay ng China at ang China kung ano nung mga itinatayo at ginagawa para sila talagang makaposisyon na. Ano ba naman ang puwersa natin sa China? Ayon po sa nadinig nating information, ang ratio, for every one Filipino, 182 na Chinese ang katapat. For every one Filipino, 182 Chinese sa dami ng kanilang population. Kaya kung suntukan ang laban, hindi tayo obra. Suntukan, 1:182, hindi tayo obra. Pero, gaya ng Israel, ang Israel, maliit na bansa, pinagtulong-tulungan. By ratio, hindi sila mananalo. Pero by God's standard, hindi sila matatalo. Ganoon din naman ang Pilipinas. Kaya maganda po sa atin, maraming Kristiyano dito. Naalala niyo po, nang gugunawin ng Sodom at Gomorrah, sabi ni Abraham, Lord, kung mayroong 50 ba, gugunawin mo. Hindi, 450, hindi ko gugunawin. 40, 30, 20, hindi pa rin. Lord, last. Please, Lord, pakiusap. Kung may 10, gugunawin niyo pa ba? Kung may 10, hindi ko gugunawin. So ang Diyos tumitingin sa dami ng asin sa bayan. Kaya mahalaga ang soul winning, mga kapatid. Mahalaga ang soul winning. Mahalaga itong ginagawa natin. Hindi ito walang kabuluhan. Akala lang minsan marahil ng iba, pagkatapos ng ating mga campaigns, yung mga mahal ka ng Diyos, tapos na. Hindi po. Yung iniwan nating mga marka at ginawa natin doon, nakikita yun ng Panginoon. At maaring yan ay gamitin ng Panginoon in favor of us na isang araw, kung yung iba ay babagsak, ang Christ Baptist hindi babagsak. Hindi siya magko-collapse. Why? Ipe-preserve ng Diyos ang simbahan. Isa tayo sa ganon. Isa tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa maraming mga simbahang nagtatapat. Isa po tayo dyan sa biyaya ng Diyos. Kaya tuloy lang po tayo, mga kapatid. Tuloy tayo, inaalala natin ang susunod nating henerasyon. So, having the right foundation amounts to indestructibility. Ang ating confidence, salita ng Diyos. Wala sa ating yaman, wala sa ating building, wala sa ating bilang, wala sa ating pangalan, wala sa ating kakilala. Sa Diyos na kinikilala tayo na kanyang mga anak. Andyan ang ating indestructibility. Okay, number 3. The testings, yung rain, yung flood, yung wind, the testings will only reveal our strong or weak foundation. Nang dumating yung ulan, at dumating ang baha, at dumating yung hangin, at hinampas yung bahay na yon, na-reveal. Kasi nung hindi pa sila hinahampas, nakatayo yung bahay, parehong maganda. Diba? Parehong, wow. Yan ang gusto kong bahay. Pag magpapatayo ng bahay, ganyan. Parehong ganun eh. Parehong magandang tingnan. Ang kaibahan nila, yung foundation. Na kapag dumating pala yung mga ganung testing, yung ganung klaseng pagsubok sa buhay, hindi matatagalan nang hindi salita ng Diyos ang ginagamit na patakaran ng pag-iisip, ng paninindigan, ng pamumuhay, ng pagpapaunlad, ng pag-abot sa tagumpay. Hindi magtatagumpay, hindi mananaig yung hindi salita ng Diyos ang kanyang naging saligan. But the testings will be allowed by God to reveal. Pinag-uusapan namin ng minsan, kami nagkakainan, at napag-usapan namin yung humanity of Christ. Kasi may nagtanong, sabi niya, Pastor, habang kami kumakain, ang tanong sa akin, Pastor, tama bang manalangin kay Jesus? O kung pag tayo mananalangin, tatawag tayo sa Ama? Sabi, may tumayo na nagturo at nagsabi na pag ikaw ay nanalangin at tumawag ka kay Jesus, mali. Sapagkat ang turo ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, tumawag kayo sa Ama. Paano, Pastor, kung tumawag ka kay Jesus? Mali ba yun?
Well, una, ano ba ang context nung Matthew chapter 6? Ano ba ang pinag-uusapan doon? Siyempre, tatawag ka lamang ng ama kapag ikaw ay anak. Tinuturo ng Panginoon dun sa kanyang pattern of prayer, yung tinatawag na Lord's Prayer. Tinuturo lang doon na kung kayo mananalangin, dapat meron kayong tamang relasyon sa Diyos. Kaya pag tumawag ka ng ama, anak ka niya, na born again ka. Kung hindi ka na born again, tumatawag ka ng ama, nakikiama ka lang. Kilala mo lang na may Diyos. Tinaalam mo lang na ang tawag sa kanya ay ama. Pero hindi ka naman niya anak dahil hindi ka naman ipinanganak na muli. Kaya pwede kang, yung Matthew chapter 7, di ba? Tumawag din ng Panginoon, pero hindi naman siya sa Panginoon. Tumawag ng Panginoon, pero tinanggihan ng Panginoon. May mga ganun ding mga tao, tumatawag ng ama, hindi naman anak. Okay? So, walang masama, maliwanag na kapag tayo nananalangin, dapat unahin natin yung relasyon natin sa Diyos Ama. Sa Diyos. Dapat na born again ka. Pag hindi ka born again, hindi ka pwedeng tumawag ng ama, nakikiama ka lang. Ngayon, tama bang tumawag at manalangin kay Jesus? Pagka ba tayo nanalangin kay Jesus at tumawag tayo, Panginoong Jesus, iligtas mo po ako. Tama ba yun? Hindi ba dapat sabi ni Jesus, pag kayo mananalangin, sabihin niyo yung ama namin? Dapat sa ama, i-address mo sa ama, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, sa pangalan ni Jesus. Paano kung kay Jesus tumawag? Hindi lang sa pangalan ni Jesus, tama daw ba? Kaya yung pinag-uusapan natin, mga doktrina. Ngayon, pag tinignan nyo sa Bible, may mga tumawag ba kay Jesus? May mga tumawag ba sa Kanya? Madaming record sa Bible na may mga tumawag kay Jesus May mga marami. Okay, naalala nyo si Esteban. Si Esteban. Nanalangin. Anong sabi niya? Lord Jesus, receive my spirit. Niya sinabing, Father, receive my spirit. Sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. Nung si Pablo naglalakad, magdadakip ng mga Kristiyano. Saulo, bakit mo ako inuusig? Nakipag-usap si Saulo sa sabi niya, Panginoon, sino ka baga? Ako si Jesus na yung inuusig. So kung kausapin mo siya, tutugon din ang Panginoon. Tama lang. Walang masama kung tumawag tayo sa Panginoon mismo. Walang masama na tayo tumawag sa Panginoon at sa pangalan mismo ng Panginoon. Wala pong masama. Dahil kaya ng Panginoon tinuturuan ang mga tao na kapag kayo mananalangin, tatawag kayo sa Ama, dapat meron kayong tamang relasyon sa Diyos. Amen? So, yan po yan. Next. So, the testings will reveal your strong or weak foundation. Number 4, right practice will bring the kind of result we truly desire. Right practice. Ano ba yung right practice? Listen to the Word of God, obey it, tuloy mo lang yan, repeat the process. May nadidinig nga ako na, paano kayo kikita sa real estate? Yung BRR, strategy. Buy, renovate, rent, repeat. Sabi na, you buy, you renovate, yung binili mo, and then parentahan mo, and then repeat. Ganon. Kung ano yan. Baro yata yun. Baro, renovate, rent, repeat. Ganon. Repeat. Sabi niya, kaya ngayon, eto na ang aking properties. Sabi niya, eto na ang aking properties. 13 ko na to. Using BRRR strategy. Ganon ang style nila. You repeat. Ngayon, paano naman ang ating buhay, kahit na marami kang mansion, at hindi salita ng Diyos ang buhay, pagdating ng ganitong klaseng pagsubok, bagsak. Yun ang magpapabagsak sa tao. Di ba? Yung sinasabi natin, umunlad, mahirap, mayaman, yumaman, umunlad. Tapos ito, tumaya sa loto, tumama, 130 million, biglang yaman, mayaman na siya ngayon. At ayon po sa record, after 5 years,
ng mga biglang yaman after 5 years, dahil wala namang ganong prinsipyong tinatayo ang tama, ayun, mas malala pa ang buhay kaysa nung sila'y mahirap. Mas naging malulungkot sila. Okay? So, right practice will bring the kind of result we truly desire. Sabi ng Bible, Luke 6:48, he is like a man which built an house, dig a deep and laid, yung sinasabi natin sa Matthew chapter 7. It's the same. Kaya habitual actions make things happen, whether it be good or a bad result. Sino mang nakikinig ng salita ni Kristo at ito'y ginagawa, katulad ng nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Quickly, number 1, tips in life, piece of advice. Number 1, your life is your responsibility. Your life is your own responsibility. Walang tao na responsible sa buhay ko malibang ako. Of course, maliban sa mga bata na wala pang muwang. Kaya itong sabi ng Philippians 2:12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, work out your own salvation with fear and trembling. Ipamuhay nyo. Yung Kristong nabubuhay sa inyo, ipamuhay nyo. Ipakita nyo sa labas ng inyong buhay. Walang ibang gagawa ng iyong lalakbayin na inilagay ng Diyos sa inyong unahan, kundi ikaw. Kaya dapat lamang na ikaw ang gumawa at tumapos ng takbuhin o lakbayin na inilagay ng Diyos sa iyo. Ikaw ang magpapasya, ikaw ang magsisikap, ikaw ang magtatagumpay, ikaw ang paniniwalaan ng iba, paniwalaan mo yan, paunlarin mo buhay mo, pasaganain mo, responsibility mo yan. So your life is your own responsibility. Kaya huwag nating iasa sa'yo, huwag nating sisisihin ng ibang tao pagka tayo nabigo. It's our own responsibility. Amen? May mga tumulong sa atin, but basically, pag tinulungan tayo, gagawa ka ng desisyon if you are going to cooperate or not. Kahit magagaling ang teacher natin, magagaling ang trainer natin, pag ayaw ng estudyanteng matuto, then hindi siya magtatagumpay. So your life is your responsibility. Number 2, invest in your well-being. Ngayon 2025, be responsible sa ating sariling buhay. Lord, ako ay lalago o mananatiling stagnant o kaya'y babagsak, depende sa aking sariling desisyon at pagpili sa buhay. Pangalawa, invest in your well-being. Kilala ang mga Kristiyano, tayong lahat, kilala tayo na tayo'y gusto nating lagi maglingkod. Gusto natin lagi magbigay. Gusto natin lagi tumulong. Walang masama, di ba? Pero sino naman ang tutulong sa iyong sarili? Sino ang magpapatibay sa iyong sarili? Invest in your own well-being. Hindi pwedeng tayo bigay ng bigay at hindi natin pinapakain yung ating sarili. Na hindi pwedeng yung lakas natin, gugugulin natin ang gugugulin sa iba, pero ikaw hindi mo pinalalakas yung iyong sarili. Kaya kinakailangan mag-invest tayo. Yung salita ng Diyos, kinakailangan mag-ano tayo lagi? Sarili na natin. Sarili natin hanggang sa tayo ay lumago. Mag-invest tayo, hindi lang sa mga material na bagay. Kundi itong salita ng Diyos, kumain ka ng kumain ng salita ng Diyos. Magtapat kayo sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Invest in your well-being. Kaya maraming mga Kristiyano madaling ma-offend, madaling umalis pagka may mga kahirapan sa buhay, madaling umabsent sa simbahan, kaunting bagay, kaunting dahilan, kaunting tampuhan ng mag-asawa, wala na sa simbahan. At dahil nagtampuhan yung mag-asawa o nagalit sa anak o nagalit sa katulong o pinagalitan ng biyanan o kung anuman na hindi magandang karanasan, damay ang lahat. Kaya meron ako minsang ipinos. Pag isa lamang naman ang dahilan, isa lang ang dahilan na hindi pinagkasunduan, huwag nating idama yung pangkalahatan. Halimbawa, pinagalitan ka dahil hindi ka naghugas ng pinggan. Doon lang yun. Doon lang yun. Pagdating ng pagtulog, hindi kasama yung samaan nyo ng loob dahil hindi naghugas ng pinggan. Doon lang yun, sa hindi paghugas ng pinggan. Huwag nyo idama yung lahat ng marami tayong relasyon. Ganon, ano? So invest in your well-being. Minsan kaya nagkakaganon, hindi dahil nagkamali yung ibang tao. Hindi mo na mapipigil yun . Ang makokontrol natin yung hindi ka magkamali. Tama pa rin ang pagtanggap natin. Kahit mali ang trato sa atin, tama pa rin ang pagharap natin. Yun ang mahalaga po doon, mga kapatid. Yun ang ginawa ng Panginoon. Kahit na anong gawing trato, pagsubok, pagtukso, kaya pinag-uusapan namin, yung bang pagsubok kay Kristo ay totoo. Abay, totoo po yun. Sabi niya, bakit naman pastor hindi magtatagumpay? Diyos siya.
Sabi ko ba hindi? Yung pagsubok, naka-address yun sa pagkatao ni Kristo. Hindi sinusubok yung kanyang pagka-Diyos. Ang Diyos hindi natutukso. Hindi nga yun matutukso. Kumbaga sa magnet, hindi naman magnetic yun eh. Hindi naman magnetic yun eh. Kaya kung hindi yan magnetic, walang attraction. Pero kung siya'y tao, pwede siyang ma-attract sa pandaya ni Satanas. Yun ang nangyari kay Adan. Ye shall be as gods. So na-attract silang mag-asawa. Na-attract sila sa offer. Meron silang will, wala namang silang sinful nature eh. Kaya nilang tanggihan yun eh. Mga anghel nga, wala rin namang sinful nature, pero by the choice of their own will, pinili nila yung mali. Ganon din yung ginagawa kay Kristo. Wala siyang sinful nature, pero pwede siyang pumili. Kaya sabi ni Satanas, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang bato. Gutom ka na, di ba? Nag-fasting ka ng 40 days, 40 nights. Sige nga, gawin mo ngang tinapay ang bato kung talagang anak ka ng Diyos. Tinetempt siya. Hindi siya nag-give in. Bagamat kaya niya, pero hindi niya ginawa. Bakit? Walang instruction ng Diyos sa kanya. Kahit kaya niya. Kaya ganoon man po, kahit kaya natin gawin, pag walang instruction ng Diyos na gawin natin at hindi yun para sa atin, hindi natin dapat gawin. So invest in your well-being. Yun yung well-being natin, salita ng Diyos na bibigay sa atin ng karunungan at katibayan sa mga pagsubok ng buhay pagdating ng material things, pagdating ng godly, ungodly people, pagdating ng evil doctrines, wrong, false teachings. Maliligtas kayo dyan. Next, ito po yung mga tips natin for 2025. Embrace challenges. Embrace the challenges in life. 2 Timothy 4:5. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full fruit of thy ministry. Remember po, tandaan po natin na mga hamon, mga hirap, mga hardships, sufferings, sacrifices sa buhay ay lalo nagpapatatag ng ating pananampalataya at humuhubog ng ating karakter para tayo hubuging mas malalim na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya embrace challenges. Next, find some helpful people. Humanap kayo ng mga taong nakaka-inspire ng inyong buhay, nakaka-encourage sa inyo, nakasuporta sa inyo, like-minded kayo. Humanap kayo ng mga tao na makakatulong sa inyo. Mga taong mag-i-encourage sa iyo, tutulong sa iyo, susuporta sa iyo, makikipaglaban kasama mo hanggang dulo. Mga taong ang relasyon ay totoo sa iyo. Mga taong sa Diyos naglilingkod tulad mo, mga taong dagdag na inspirasyon sa iyo, mga taong dagdag na lakas ang dala sa buhay mo, mga taong puprotektahan ka, mga taong kailangan kang sawayin sa ibang mga pagkakataon. Kung kailangan ay sasawayin ka. Kailangan mo yon. Find some helpful people. Humanap kayo na magiging kaibigan nyo na makakatulong sa inyo. No man is an island, sabi nga. Pag nakakita kayo, minsan binanggit ko, kapag nakakita kayo ng pagong sa ibabaw ng poste, tiyak may tumulong yon para makarating sa tuktok ng poste. Wala pong nabuhay sa atin na walang naging tungtungan at walang tumulong. So find some people that could help you. Next, separate from toxic people. Ngayong 2025, learn to discern. Sabi ng Bible, 1 Corinthians 15:33, be not deceived, evil communications, corrupt good manners. Be not deceived, huwag kayong papadaya. Ang masamang pananalita ay nakakasira ng magagandang ugali. Kaya bantayan natin ang ating puso, lumayo tayo sa mga taong basura ang dala. Mga taong palapanira ng ibang tao. Mga taong naghahasik ng takot sa iyo, mga taong laging pabida, gusto nila sila bida, mga taong siya lagi ang tama, mga taong isasama ka sa mga maling gawa, mga taong laging hadlang ang nakikita, laging negative ba, mga taong laging material ang inuuna, mga taong hindi ang Diyos ang pinakamahalaga, and so on, yung mga kagaya nito. Separate from those kind of people. Pag hindi kayo ilalapit sa Diyos at hindi kayo magiging matatag, separate from those kind of people. Kaya yan ay trabaho, kaya yan ay negosyo, kaya yan ay pamilya, kapitbahayan, o kahit sa simbahan. May mga ganyan din. Pagka may mga karnal na Kristiyano, do not be that close. Be a friend, but do not be close friends.
Ha? Maging Kristiyano kang mabait sa Kanya, pero wag kang magpapadamay sa mga karnal na Kristiyano dahil dumadating yan sa buhay ng mga tao. Next, never compare yourself. Wag po kayo, ngayon 2025, magkakaiba ang panawagan ng tao. Magkakaiba ang panahon ng pagkakatalaga ng ating. Nakakita kayo, minsan nakita ko sa Facebook yung dalawang bayabas na magkasama sa iisang sanga. Yung isa'y hinog, yung isa'y manibalang. Di ba? Yung isang kulay dilaw, yung isang kulay green pa. Pero isang ganon, no? Tapos dalawang bunga, isang kulay dilaw, isang kulay green. At nagpapakita na kahit kayo magkasama sa iisang sanga, magkaiba ng panahon ng pagkahinog ninyang dalawa. So don't compare. May kanya-kanya tayong panahon. Do not be discouraged kung nauna siyang umunlad, nauna siyang magtagumpay. Hindi naman pabilisan ng buhay. Magkaiba kayo ng panawagan, magkaiba ng dami kayo ng kakayanan, magkakaiba kayo ng hubog ng karanasan. Sabi ng Galatians 6:4, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Prove your own work. Tumarma ako mag-isa. Don't compare yourself with others. Just do. Go ahead. And then lastly, wait on the Lord in everything. Sa lahat ng bagay, matuto tayong maghintay sa Panginoon dahil nasa Kanya nang gagaling ang ating lakas at sa Kanya lamang magmumula ang ating tagumpay. Amen? So, etong salita ng Diyos, ang future natin, ang bukas natin at ng ating mga anak, napakahalaga. Ngayon, sinabi na ng Panginoon, kung kayo makikinig sa aking salita at ito'y gagawin ninyo, eto ang mangyayari sa buhay niyo. Itutulod ko kayo sa taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. At pagdating ng mga ganitong klase ng pagsubok sa buhay, hindi kayo bibigay. Hindi kayo babagsak. Hindi kayo mabibigo. Bakit? Subok na ito. Matatag po ito. Amen? Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa biyaya mo sa amin. Sa taong ito ng 2025, ibig po namin magsimula sa tamang pundasyon. Salamat po sa paalala ng iyong Espiritu, salamat sa paalala ng iyong salita na aming pwedeng pagsamasamahan. Kaming lahat ay maghangad. Pumili na kami, particular. Gusto namin ng buhay na matatag. Na kapag dumating ang ganito mga pagsubok, dun malalaman ang pakinabang ng salita ng Diyos. Lalong nakikita ang pakinabang ng salita ng Diyos kapag dumadating na ang mabibigat at tunay na mga pagsubok sa buhay. Dahil mga taong matatalino lamang ang makakaunawa ng tamang hakbang at ang taong matalino ay ang nakinig ng iyong salita at ito ay kanyang ginawa. Kaya pangunahan niyo po kami, ito po'y aming panangnan, ang katotohanan, bilihin namin, pero huwag naming ipagbili kahit kailan. Patnubayan niyo po ang bawat isa, tulungan niyo po ang iglesyang ito na sa taong ito ng 2025, sa pagsunod namin sa inyong salita, narito na ang lahat ng iyong mga pangako. Bawat utos mo ay may kasunod na pangako. Bawat utos may pangako. Bawat utos may pangako. Dapat naming makita ang tamang motivation na hindi ang Diyos liko na kapag kami may ginawa, wala lamang sa Kanya. Pinakikita ng Diyos, mahalaga sa Kanya ang bawat pagsunod na aming ginagawa. Dahil kada gagawin namin, ano't meron siyang karugtong na pangako. Hindi para kami silawin sa pangako, kundi para ipakita sa amin, ganun kahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos na hindi ng Diyos pababayaan na ito ay walang ganti sa Kanya. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po kami na lalo naming seryosohin sa taong ito. Dahil lalo na kapag dumadating na ang alok ng materialism, alok ng ungodliness, at ang alok ng maling mga aral sa mundong ito. Muli po, pamilyang matatag, ipagkaloob niyo po sa amin. Parang aming pag-unlad, hindi nababagabag sa panahon ng pagsubok, nananatiling matatag. Tuloy-tuloy hanggang sa ikaw ay dumating. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Dalangin namin ang lahat ng ito. Nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus.
Amen. 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 Tayo po ay umawit. Tumayo po tayong lahat. Umawit po tayo. Amen. Awitin natin yung trust and obey. Everyone. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. On the last now. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but its smile quickly drives it away. Not a doubt. Not a doubt, Not a or fear. a fear, Not a sigh, or not a a tear. tear Amen. can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Hingin natin si Brother Elmer. Brother Elmer, pasalamatan natin ang ating mga blessings sa Panginoon at ipag-pray ang ating mga kapatid. Tayo po'y manlangin. Salamat po sa gabing po ito. Amen. At sa ngayong taong 2025, Yes, Lord. kami po'y bless niyo po at sa mga aming mga business, sa aming mga gawain, Yes po. trabaho. Kami po'y pagpaloob po. At ganoon din po sa inyong binibigay po sa aming mga salita. Yes po. Tungkol sa Diyos po, sa mga verse nyo. At salamat po sa paalalang ito. Ang gabing ito po. Yes Sa po. aming pag-iwalay po. At gabayan niyo po kami sa aming pag-uwi po. Yes, In Lord. Jesus' name po. Amen. 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 Ako po na po tayo. Okay, paki-off na po yung ating online para meron po tayong i-announce dito. Ito itong